Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na naman tayo sa mga na-depreciate, yung mga same rate, yung price, yung original price, ganon. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa ating FB page. Let's read the problem. 1 year ago, the price of the phone ay 18,000. Take note, yung 18,000 ay 1 year ago. The original price of the phone ay 20,000. If it continues to depreciate at the same rate, what will be the price of the phone after 3 years? So, maliban sa sinisend ito sa isa sa ating mga followers, before nito, nakapost na to sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Sa comment section, iba-iba yung mga sagot doon. Na-discuss ko na rin ito sa ating live sa mismong private group natin, yung tinatawag nating sikretong grupo. Ano ba ang una nating gawin? Doon tayo sa elimination at i-identify muna natin yung given. 1 year ago, yung price sa phone ay 18,000. Yung mismong original price niya ay 20,000. Tapos, ang tanong dito ay after 3 years. Kung kukunin natin yung difference dito, this is 2,000. Yung difference na 2,000, dapat doon yan sa mismong original price natin na 20,000. Kasi from 20,000 naging 18,000 daw. Para makuha natin yung same rate daw. So kunin natin yung rate. We have 2,000. At yan ay i-divide natin sa original na 20,000. Meron tayong 3 0 sa taas, 3 0 sa baba. So this is 2 over 20. 2 divided by 20, this is 0.1. So kung ito ay lagyan natin ng percent sign, i-move natin yung decimal twice to the right side. So this is 10%. Kung itong 10% ay lagi lang nasa original price, okay? Kung sakaling lagi lang nasa original price yung 10% natin, that will be 10% of 2,000. So 10%, 2,000, 20,000 pala. So 10% of 20,000, that is 2,000. So yung 2,000 natin, kung i-multiply natin ng 3, okay? Kung i-multiply natin ng 3, this is 6,000. Tapos, yung 6,000 na yan, kunwari yan yung pang-minus natin dito sa mismo sa original price na 20,000, this will give us 14,000. Now, take note, 3 taon. Yung 18,000 dyan, yan yung last year, 1 year ago. Therefore, itong 14,000, 2 years lang yan siya. Kasi nag-multiply tayo ng 3. Dito sa 20,000 man yung minumultiply natin ng 3. Ay yung 2,000, minumultiply natin ng 3. So, itong 14,000, eliminate na natin yan. Nag-gets nyo? Eliminate kasi 3 lang yan siya. Dapat, ang i-multiply natin dito sa 2,000 ay dapat 4 kasi kasali na yung 1 year ago. Nag-ignore pa tayo niyan sa now. In-ignore natin yung now. Kasi ang tanong kung tutusin ay after 3 years. So kung ito ang i-multiply natin, this will give us 8,000. Now ngayon yung 8,000 na yan yung i-minus natin dito sa 20,000 yung original price. This will give us 12,000. Wag na tayo sa times 5 kasi wala namang below pa sa 12,000 dito. So, meron tayong 12,000. Lagyan natin yan ng question mark. Now, dito pa rin tayo sa 10%. Yung original na 20,000, minusan natin sa 10% of 20,000. Okay?
So, 20,000 minus yung 10% dito ay 2,000. Therefore, this is 18,000. Now, instead na mag-multiply tayo ng 10% sa 20,000, remember, ang kabuuan ay 100%, minusan natin ng 10%, ang matitira ay 90%. So, therefore, itong process na ito ay pareho lang kung si 90% i-multiply natin directly sa 20,000, this will still give us 18,000. Now, itong 90% of 20,000, yan yung gamitin natin. So, itong 18,000 nasa given yan siya na 1 year ago yung 18,000 yan. So, this is 1 year ago. Okay? Next, doon tayo sa 90% sa mismong previous kasi nga same rate. Doon tayo mag-deduct or yung 90% natin doon sa 18,000. So, 90% of 18,000, this is 6,200. Now, ito ay after 3 years. So, after 3 years, kung tutuusin, mag-ignore na tayo sa now. Nag-ignore tayo sa now nito. So, itong 16,200, ito ay yung first year. Kahit sabihin pa natin second year, yan siya. 1 year ago kasi yan. 18,000 na yan. So, first year, itong 16,200. Mayroong 16,200, eliminate na natin yan. Paniguradong, hindi yan yung sagot. Kasi sa elimination, it will increase our chance of getting the correct answer. Kapag 5 yung choices, meron tayong 20% of getting the correct answer. Now, 2 na yung na-eliminate natin dito. Therefore, we have 33.33% of getting the correct answer. Nag-increase yung chance natin. Next, 90% of, doon tayo sa 16,200 kasi yan na yung parang present na price niya, yan yung didakan natin ng 10% kasi same rate pa rin naman. Pero yun yung naunang price dyan, ang kasunod ba na price. So we have 90% of 16,200. This is 14,580. Si 14,580, yan yung second year. Remember na itong 14,000, yan yung second year at yung given na 18,000, yan yung 1 year ago. 1 year ago. Hindi siya after 1 year, yung 18,000 na yan. Therefore, eliminate na natin yung 14,580. Hindi yan panigurado ang sagot. Hindi yan siya. Now, next. Anong next natin? 90% of. Dito tayo sa previous. 14,580. 90% of 14,580. This will give us 13,122. Ito yung third year. Ngayon, kung halimbawa, gawin natin itong now, tapos ito yung first, ito yung second, yung third mismo, wala na tayong 90% of 13,122 kasi ang sagot dito ay 11,800 something. So, malayo na. Dito lang tayo. Ito yung pang third year. So, we have 13,122 nasa choice letter B. Ngayon, meron na tayong 2 natitira. Sa 2 natitira dyan, either yung 12,000 or 13,122, kahit saan dyan ang gustuhin ng author, kung saan dyan yung tamang sagot. Pero kung ako ang pasagutin dito, ang sagot ko ay itong letter B, okay? Itong 13,122 pesos, yan yung sagot ko. Kung sakali yung sagot nyo ay yung 12,000, malay natin, yan din yung gustuhin ni author dito sa gumawa ng question na ito, yung problem na ito.
Ang kagandahan lang ay meron tayong 50% chance of getting the correct answer kasi dalawa na lang yung choices dyan. The rest ng mga choices ay yung letter C, D at E, sigurado na yang hindi yan yung tamang sagot. Nandyan lang sa dalawa, is it A or is it letter B? Pero kung ako ang sasagot dito, ang sagot ko ay itong 13,122. Thank you for watching. And all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.